Praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, parang tulog pa po ba tayo? Tulog pa po ba kayo? Sa side na to? Ayan, di daw. Ayan, gising na po ba tayo? Amen. Nakapagpahinga po ba ang lahat? Amen. So, meron po ba ditong hindi pa nakakapag-breakfast? Wala. Ayan, pwede pong makita dito yung mga first time. Pakitaas ang kamay at dalawang paa. Kamay lang. Sige po, wag po kayong mahiya. Naligo naman po tayong lahat. Ayan, so praise the Lord. Ang dami po natin. Ayan, so alam niyo po sa totoo lang, ang mid-year camp, minsan or madalas na-underestimate itong camping na to. Dahil sinasabi nung iba, hindi pang unbeliever lang yan, para sa mga baguhan lang yan. Pero sa totoo lang, ang camping po na to ay para sa ating lahat. Amen po. At ang Diyos po ay nag-iimbita na tayo po ay lumapit sa Kanya dahil meron siyang magandang gagawin at sasabihin sa atin. Amen po? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kasama mo ba siya sa outreach? Hindi po. So praise the Lord kasi may mga bagong mukha na tayo at may mga bago na tayong magiging kaibigan sa camping na to. At hindi lang magiging kaibigan, kundi madaragdagan ang pamilya mo. Amen po. So dito, kahit hindi tayo magkakamukha, kahit medyo lugi ka, joke lang. Lahat po tayo dito ay magiging pamilya ng Diyos. Amen po. At sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako ay nandito kasi mahal tayo ng Panginoong Yesus. Amen po. Sige po, tayo na po tayong lahat. Ayan, so sige po, tayo po ay minsan pa habang sa pagsisimula ng gawain na to, ito po ay tradisyon dito sa Rema. Tayo po ay ayan, tayo po ay iikot, makikipagkamayan. Una, sa katabi mo, makikipagkilala po tayo dito. Amen po. Ayan, sige po, minsan pa habang tayo po ay umaawit, umikot po tayo, at makipagkamayan po tayong lahat. E po, kamayan mo yung katabi mo, tanungin mo na siya ano yung pangalan niya, kailan yung birthday niya, taga saan siya, at tayo po ay umikot din. Isa pa sabihin mo, ikaw ako, mahal niya tayo, ikaw tayo'y narito, ang dais niya'y walang dahil ikaw ako. Mahal ni Kristo, di ba lumabas po tayo sa mga upuan natin, makipagkamayan po tayo. Hindi mo, kaharap mo.
plano ng mga tao sa Kanya. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, sino ang lalapit sa Kanya? Hindi niya itataboy, hindi ka niya tatanggihan. Nandito po ang Panginoon sa mga oras at nangyayaan po lahat at tayo po ay magtaas sa ating mga kamay. Bilang pagsuko, bilang obedience natin sa Panginoon. O salamat, O Diyos, sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo. Lord, salamat dahil ang dami naman pinagdaanan, ang dami mga nangyari, ang dami mga sacrifices, O Diyos, bago ko makarating sa ating mga. Nananampalataya kami, Lord, sa pagpunta namin dito, hindi mo kami bibigyan. Kaya naman, O Diyos, nagabito ang ating kamay. Ang nakita mo, O Diyos, sa bawat puso namin, espiritu namin, humirin ang upuhan na sasabi sa iyo. Punuin mo kami, Panginoon. Marami kami dala-dala, mga problema, alalahanin. Pero Lord, pinagkakatiwala naman ko sa iyo kamay. Dahil ikaw ang pinakamagaling na mag-alala sa amin. Sa mga oras sa O Diyos, sumibig malinaw sa amin ang mga kasagutan sa mga tanong namin sa buhay. Nangahaya ko kayo yung banal na espiritu na po sa amin kami. Ang presentasyon mo ang patuloy, ang malaya, na kumausap sa bawat isa. Tumagin sa pataas na lang ang kamay sa Panginoon, magandang tayo sa sila. Pabitan na ako sa sila, sa sila.
Diyos, ang gawain nito. Kaya malaya po kayo, Panginoon, na makialam. Salamat, Lord, sa anointing mo, sa magandang gagawin mo, sasabihin mo. Sa simula, Panginoon, ng camping na to, O Diyos, punuin mo kami, Lord, ng expectant heart. Puso na uhaw, gutom na gutom sa'yo. Patuloy, O Diyos, Panginoong Yesus, magpakilala ka pa po ng lubusan sa bawat isa. Hindi lang to sa mga baguhan, kundi maging sa mga matatagal na, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang revelations. Kaya naman, Lord, salamat sa revival, salamat sa restoration, Panginoon. Salamat sa kalakasan na nanggagaling sa iyo. Patuloy, Lord, na itago mo sa iyong likuran, ang lingkod mo, magtuturo. Patuloy na kausapin kami, anuman lumabas sa bibig niya, Panginoon, sa bibig niya, magrema ito sa bawat isa. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi po, maaari na po tayong umupo. Kayo po ay pinatulog kahapon, ay kagabi, ng maaga para makapagpahinga. Para ngayon po ay talagang malakas na malakas tayo. Amen po. Yan, so alam ko po marami po tayong mga alalahanin, marami tayong mga daladalang mga problema sa camping na ito. Pagkatiwala natin sa Panginoon, at hayaan mo na kausapin ka ng Diyos. At wag po tayong yan, reminder lang po, no? Paki-silent po yung atin pong mga cellphones. Kung di i-off, paki-silent po natin. Yan. So, wag kang papayag na hindi mo makuha ang mensahe ng Diyos. Amen? Kasi napakaganda na sasabihin ng Panginoon sa bawat isa. Sige po, i-ready na po natin ang ating sarili, ang ating Bible, notebook, and ballpen. Tinatawagan ko na po ang tagapagsalita natin ngayong umagang ito. Palakpakan po natin si Pastor Mulo from Rema Mauban. Purihin po ang Panginoon sa buhay niya. Yan. Good morning po. Good po ba morning natin? Ayun, praise the Lord. So, ayan, nandito na po tayo ngayon sa atin pong camping. At praise the Lord na although hindi tayo nagkasabay-sabay ng pagdating, at habang nagbabiyahe kami kahapon, ay nakapanood kami dito sa live at talaga namang parang napakahirap talaga na magtawag, mag-assign, tapos ay yung mga tinatawag mo ay nasa jeep pa, nasa bus pa. Kaya, ayun po. Pero, napakabuti ng Panginoon dahil anuman ang mga pinagdaanan natin, tayo po ay nandirito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, nandito ka. Ayan. Praise the Lord. Kasi kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba na maraming humahadlang lagi. Every time na tayo po ay may camping, ang dyablo, ang kaaway, ay laging nagawa ng paraan para yung mga pupunta ng camping ay mahadlangan. Amen? Kaya po ba yun? Ang dami. Maraming mga gustong pumunta ng camping. Maraming gustong imbitahin sa camping. Pero hindi po lahat ay nakakarating dito. Amen po ba? Kaya yan po ay ano pa lang kumbaga, yung pagdating nyo pa lang po dito, o pagdating pa lang natin dito, isang tagumpay na binigay ng Panginoon. Amen! Amen! Isang tagumpay na po yan. Isang bagay na dapat mong ma-appreciate, dapat mong ipagpasalamat dahil andun yung tulong ng Diyos para makarating ka. Amen? Na yung iba, gusto rin pero hindi nakarating eh. Amen? Yung iba, talagang andun din yung, anyway, makakapanood din naman sila. Pero, siyempre, iba pa rin yung nandun ka sa mismong lugar na kung saan ay aktual na nagpupuri tayo sa Panginoon. At nandito po at kasama natin ang presensya ng Diyos.
Amen. So, praise the Lord. Bago po ako magpatuloy pa, tayo po sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, O God, na nagpapasalamat kami dahil, Lord, sinamahan niyo po kami na makarating sa lugar na ito sa kabila ng maraming mga struggles, Lord, sa kabila ng maraming mga problema, sa pinansyal, sa pagpapaalam, Panginoon, sa mga magulang, sa mga tao, Panginoon, Lord, even sa paghahanap ng mga sasakyan, Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang nag-provide ng lahat ng aming pangailangan upang makarating kami, O Diyos. Maraming salamat po, O God. Kaya naman sa umagang ito, sa camping na ito, dalangin po namin na kausapin mo nga po kami. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, Banal na Espiritu, na matanggap namin, O God, makuha namin, Panginoon, ang nais mo, ang nais mong sabihin sa amin, ang nais mong ibigay sa amin. Kaya, Lord, ibinubukas po namin ang aming puso, ang aming spirito, para sa iyo pong mga salita. At ikaw ang manguna, ikaw ang mahayag po sa aming kalagitnaan. Kaya salamat po sa umagang ito. Ikaw ang mag-ari, mataas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. So yan, praise the Lord po. At tunay po, yun po yung mga, kahit na nga po yung ating mga pastors, workers, and bago pa po dumating yung mismong kahapon na magpupuntahan tayo dito, ang dami ng battles na kinaharap. Ang dami ng fundraising na ginawa. Amen po ba? So, para matugunan yung mga pangailangan. So, praise the Lord. Ano nga ba ang sasabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Sa araw na ito, sa camping natin na ito? Okay, ang topic po natin ngayon, ang ating tema ngayon ay dito po sa, sabi dito, watching His appearance, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sa Tito chapter 2, verse 13. Hinihintay po natin yung blessed hope, yung pagbabalik ng Panginoon. Amen. So, ito yung kumbaga, inaabangan natin, hinihintay natin. And then, isa pa, dito po sa 2 Peter chapter 3, verse 11. Okay? So, 2 Peter chapter 3, verse 11. Kung meron po kayong mga Bibles, nahayaan ko po kayo na buksan po natin dito sa 2 Peter chapter 3, verse 11. Ayan, 2 Peter chapter 3 verse 11. Nandiyan na po ba kayo? Amen, nandiyan na po ba kayo? Ayun, sumagot din. Praise the Lord. Ayan, sabi po dito, at dahil ganito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ano po, doon sa English translation o doon sa King James po na translation, sabi dito sa English, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness. Amplified po ito. Okay, sabi niya, dito kasi sa verse 11, dito sa Mabuting Balita, Biblia, sabi niya, mamuhay kayo ng may kabanalan. Pero doon sa King James, sabi niya, paano kayo mamumuhay? Sabi, what manner of persons you ought you to be? Sa paanong pamamaraan ka mamumuhay sa ganitong huling panahon? Nasabi niya, kung ganito pala ang mangyayari, sa verse 11, kung ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, paano ka mamumuhay?
Amen? Merong pagtatanong. Merong pag-check. Ngayon, kumbaga parang, paano ba natin nakikita ang panahon natin ngayon? Amen? Paano? Ano ang tingin mo sa panahon natin ngayon? Nag-o-observe ka ba sa nangyayari sa panahon natin ngayon? Sa paligid mo, nag-o-observe ka ba? Nakakapanood ka ba ng mga balita? Nakakarinig ka na ba? Ano nangyayari sa mundo natin ngayon? At sabi, na ngayong ganito ang nangyayari, ano nga bang nangyayari na ngayon sa ating mundo? Amen? Sabi nga in the last days, mayroong mga mangyayaring, ang daming mangyayari. Nandun yung mga labanan, gera. Amen? Naririnig po ba natin yung mga gera na yan? Naririnig po ba natin? Ayan, parang dito lang ako nakakarinig. Dito hindi ako nakakarinig. May naririnig po ba tayo? Ayun, praise the Lord. Amen. Kung mag-observe tayo sa nangyayari sa paligid natin, sa bansa natin or sa iba pang mga bansa, ang daming mga labanang nangyayari. At sabi po, yan ay tanda at yan ay pasimula. Even ang Pilipinas ay andun po na makikita natin na parang halos ay yung natin sa China ay andun na para bang nagmumuntik-muntikanan at halos parang may mangyayari. So hindi lang po yun. Bukod pa doon, ang dami pong mga na-expose ngayon at grabe po, ang una, ang isa pa ay grabe yung paghadlang din ng kaaway sa mga ginagawa ng mga mananampalataya. Amen? Alam niyo po, gusto kong banggitin sa inyo na nakikita ko po yung paghadlang ng kaaway kasi isa pong ministry na ginagampanan namin doon sa Mauban, meron po kaming tinatawag na Project Healing. Yung pong Project Healing na yon ay classroom ministry. Meron po kong ibinibigay sa aming oras, isang oras, sa loob ng isang linggo sa isang section. Parang teacher din talaga na meron kang nakalaang oras. Na ang tinuturo mo ay, yung tinuturo yung Bible. Amen. Last school year, nakatapos po kami. Nakapagturo doon. Pero ngayon pong year na ito, kakasimula pa lamang namin, ay meron pong lumabas mula sa itaas, merong binaba na, ang sabi, magkakaroon naman ng Project Aral. Yung amin Project Healing. Yung pong kanila Project Aral. Siguro po, yung may mga teachers dito, alam po yan. Ngayon, ang sasagasaan doon ay yun pong aming schedule. Yung Project Healing. Lungkot na lungkot po ako at alam niyo po, pagkasabi noon, stop na agad nung sanang nakaraang Monday, schedule sana 2 section at saka yung iba pa naming mga schedule na mabigyan ng mga Bibles. Excited na sila yung mga estudyante na mabigyan ng Bibles. Pero on the spot po, nung mangyari gano'n na merong ibinabang memo, sabi ko wala man lamang saying goodbye. Agad-agad, hindi na kami nakabalik doon sa school kasi papalitan na daw ng Project Aral. Ano kaya nangyari? Pwede naman sana na, last week na lang po ito. Next week, hindi na pwede. Pero hindi ko alam kung anong nangyari, bakit nahinto na talaga agad-agad. So, andun po yung kung makikita natin sa spiritual, andun talaga na may battle. Project Healing nga na sa Senado ngayon, makikita natin, sinusulong, pababain na yung sa halip na, anong edad ba? Ngayon, sabi, 10 years old na lang. Amen? Naririnig po ba natin yon?
Ipinopropose na kapag 10 years old na, pwede na. Mananagot na. Ibig sabihin talaga, may problema sa mga kabataan. Kaya po nung time na yon na mangyari nga na-stop yung aming pong pagtuturo sa mga estudyante, lungkot po ako nung time na yon kasi sabi ko nga, alam nakikita na ng bansa na problema, may problema sa mga kabataan. Tapos ngayon, tinuturuan itong mga kabataan na maging makadiyos, tinuturuan na magkaroon ng mabuting asal, pero inaatake pa din. Amen? So merong spiritual na labanan na nangyayari. Kaya sabi nga dito, ngayon na nakikita natin, sabi niya, at dahil ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, paano ka mamumuhay? Ano ang pipiliin mo? Paano mo gugugulin yung buhay mo? At ngayon po na camping na ito, ima-check natin yan. Saan mo ba in-spend yung buhay mo? Ano ba ang ginagawa mo? Okay. So, napakabilis po ng panahon, di po ba? Kung dati ay parang nung wala pang mga computers, ang bagal lang ng buhay eh. Ako po ay nag-aral ako sa computer. Nung unang pasok namin sa computer school, panibago kami. Kasi first time na nagkaroon ng computer school sa Mauban noon, ang nagtuturo pa noon yung naging teacher din ni Pastor Boy. Na naging teacher ko rin kasi nagbukas sila ng school sa Mauban. Bagong-bago ako nung talagang sabi ko, parang from Kalabaw to computer. Kasi ang alam ko lang dating Kalabaw, magpastor ng Kalabaw. Tapos biglang harap sa computer. Hirap na makapasok dun sa logic ng computer. Pero after po na eto na yung computer, nandiyan na yung internet, para bang bumilis na. Lalo na itong pandemic, lalong bumilis ang ikot. At kaya ngayon po, mapapansin natin, sabi nga ng Biblia, ang ating topic ngayon, dahil ganito magiging wakas, eto na yung panahon. Sabi niya, paano kayo mamumuhay? Paano ang buhay na atin pong gagawin? Sabi pa doon sa verse 10, salamat, meron na. Thank you. Sabi niya, sa verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Amen. Sabi po doon sa verse 10, ang Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sinasabing darating na tulad ng isang magnanakaw, yung magnanakaw hindi mo naman alam kung kailan darating. Hello, amen po ba? Kadalasan yung magnanakaw ay dumarating doon sa time na hindi mo ine-expect. Kaya ka nga nananakawan eh. Sapagkat hindi mo alam na may darating na magnanakaw. Pero ngayon po, dinadala tayo, nais ng Lord na makita natin na nandun na tayo sa last days. At ngayon, last days na, malaman mo na anytime mangyayari itong sinasabi sa Biblia. Mangyayari, babalik ang Panginoon. Mangyayari, kukunin ng Diyos ang mga Kanya. Amen? Pag dumating ba yung rapture, pag dumating ba yung pagkuha ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga nanalig sa Kanya, sigurado ka ba? Nakikita mo ba yung sarili mo na makakasama sa rapture? Amen? Nakikita mo ba, na-check mo ba yung sarili mo? Kapag chinek mo ba, kumbaga parang pinag-ikot-ikot mo yung
yung utak mo, yung chinek mo, yung bawat parte ng buhay mo, ano kaya? Pag dumating ang time, pag dumating ang Lord, pag sumundo ang Panginoon, amen? Ano kaya? Kasama ka kaya? Amen? Sabi niya, yamang nakikita natin na ganito magiging katapusan, paano kayo mamuhay? Merong checking kung papaano nga ba mamumuhay ang isang tao. Ano ba ang gagawin natin para makasigurado? Okay. Balikan ko lang po ulit. Sabi niya, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be? What manners of person you ought you to be? Okay. Anong klase ng pamumuhay ang meron? Okay, so tuloy po natin Una, sabi nga niya, matutunaw ang lahat o mapupugnaw ang lahat. Kaya paano ba tayo mabuhay? Ano ba ang klaseng pamumuhay ang kailangang gawin po natin sa buhay natin? Amen? Okay. Sabi ng dito sa Lucas, chapter 12, na-share ko din ito last camp natin. Pero meron lang akong isang verse dito na gusto kong bigyan po natin ng pansin. Sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21, yan, isulat na lang po. Nakalagay po dito yung isang mayaman. Na sabi dito, basahin ko na lang po mabilis. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng saganang-sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Mayaman na ako, sagana na ako. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ang ibang ari-arian. Sobra ng dami. Verse 19, ito yung sabi niya. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Okay. Number 1, paano ka ba mamuhay? Magpapasarap ka ba sa buhay? Amen? Sabi ng iba, ano yun? Sabi doon, nalimutan ko. You only live once. Yun. Salamat po, Pastor Dayan. You only live once. Todo mo na to. Magpakasarap ka na. Amen? Alam niyo po, alala ko yung pinsang ko. May sakit na. Talagang makikita mo sa balat niya, may sakit na talaga. Inom pa ng inom, talagang... Nung sabi ko, oy, pinsan, akala ko may sakit ka. Ay, inom ng inom. Sabi niya, wala na, todo na natin to. Patay kung patay. Ayun nga, makalipas ang, I think, nakadalawang linggo. Nakita ko na lang doon sa GC namin kasi nasa Mauban po kami, nasa Sariaya sila. Kumbaga nagkaroon lang kami ng, Christmas yun. So nagtangayta kami nung Christmas, reunion doon sa birthday nung tiyo kong namatay ng matagal na. Pero every time na yung birthday na yun ng tiyo ko, nagsasama-sama kami doon. Kaya nagkita-kita kami. After noon, ayun na. Nakita na namin sa GC, nasa hospital na, nasa ICU. At yun nga, pinuntahan ko agad. At kahit na medyo hirap siya, tumanggap pa rin naman siya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero yun po sabi nitong mayaman, pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Amen. Sabi, deserve ko to. Deserve ko to. Pagka meron tayo mga sabihin natin, deserve ko to Yan.
Sabi, ito yung mayaman, ito yung nakikita niya. Ito yung nakikita niya sa buhay. Kailangan niyang magpasarap sa buhay. Amen? Ito yung nakikita niya na nagagawin na lang niya sa buhay niya, ang magpasarap. Ang kumbaga, yung bunga ng kanyang pinagpaguran, yung kanyang kayamanan, ay sabi doon, magpasarap na lamang siya. Okay. So, ito yung una. Anong gagawin mo? Sabi doon, yamang alam na natin. Na ito na, ganito ang mangyayari. Anong gagawin mo? Magpapakasarap ka ba sa buhay? Kahit tanongin mo yung katabi mo, magpapasarap ka ba? Yan, para naman magising. Papasarap ka ba? Sabi naman ng iba, sana all masarap ang buhay. Pero yun po anong klase ng pamumuhay? Okay. So, pangalawa po, yan. Paano nga bang dapat na pamumuhay? Sabi ng iba, dapat may relihiyon ka. Amen? Dapat relihiyoso ka. Pag hindi ka aanib sa amin dito, pag hindi ka makakapasok dito, hindi ka maliligtas. Kailangan makapasok ka sa gate na ito para maligtas ka. Hello? Amen po ba? May nakapagsabi na po ba sa inyo ng ganon? Kailangan ito. Makapasok ka dito. Kapag hindi ka kasali dito, hindi ka maliligtas. Amen? Kailangan reliyoso ka. Kailangan nagsisimba ka palagi. Kailangan namamanata ka. Amen? Yun yung yung tingin. Talagang nag-aawayan sa relihiyon. Mali ka, tama kami. Kami tamang daan. Ikaw, sari-saring daan. Amen? May mga awayan sa religion dahil ang nakikita, kailangan nandito ka sa relihiyon na ito para okay ka. Kapag wala ka dito sa religion na ito, wala ka. Wala kang patutunguhan. Kailangan dito kayo. Amen? Yun ang yun yung ipinakikipaglaban at ang dami po ng nagkakagulo, ang dami ng hindi, kumbaga, nag-aawayan, nasisirang relasyon dahil sa pagtatanggol sa relihiyon. Ito yung nakikita na para maging okay, kailangan relihiyoso ka. Mukha kang banal. Amen? Sabi ng Santiago chapter 1 verse 26, kung inaakala ni numan na siya'y relihiyoso, okay, ito yung makikita na sabi niya, kung inaakala ni numan na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Amen? Sabi pa, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Kahit na religious ka, kung hindi ka marunong mag-control sa sarili mo, kumbaga, hindi mo kayang pigilan yung galit mo, hindi mo kayang pigilan yung bibig mo. Amen? Sabi doon, dinadaya niya lamang ang kanyang sarili. Mukhang banal, itsurang banal, pero, yung sabi doon, dinadaya niya lang, o dinadaya mo lang ang iyong sarili. Amen. So, ito po yung yung pagiging religious. Yung una, magpapasarap sa buhay. Pangalawa, paano nga ba kaya ang mamuhay? Tama ba? Hindi ba maganda na maging religious ako? Hindi ba maganda na makikita na kasali ako dito sa religion na ito?
na nangangako na kapag nandito ako, okay na, may kaligtasan. Pero ang sabi ng Biblia, isa pa lang yun. Kung hindi mo makontrol, sabi niya, hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Ang totoo niyan, dinadaya niya lang ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi pa rin siya okay sa harapan ng Panginoon. Kahit na magpaka-religious ka, kahit na iba't ibang religion na sinamahan mo, naikutan mo na. Pero kung wala namang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, kung hindi ka pa rin marunong mag-control, kung nagpapatenod ka pa rin hanggang sa ngayon, sabi doon, yung pagiging religious mo ay nasasayang. Kasi dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Hello, amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, ito po pagiging religious. Kasi ito nga ang tanong paano ka ba mamumuhay? Check natin. Okay na ba yung pagiging religious? Pang-tatlo po. Okay. So, religious. Ngayon, sabihin natin, mabait naman ako. Amen? Daanin naman natin, number 3, sa mabubuting gawa. Okay? Mabuting gawa. Hindi ko na kailangan magsimba. May iba nga dyan, simbang-simba. Tingnan mo kung sino yung palamura. Amen. Yung simbang-simba na yan, mga hipokrita yan. Tingnan mo ako. Hindi ako nagsisimba, pero mabuti akong tao. Amen? Ito naman yung sinasandalan. Ito naman yung, kumbaga, pinangahawakan ng isang tao sapagkat alam niya, okay siya. At ang kanyang basehan, mabubuti, magagandang ginagawa ko. Amen? Ito yung ito yung bala niya. Na kapag sa pabutihan din lamang, kahit yung mga reliyoso na yan, kahit yung mga palasimba na yan, hindi mananalo. Kasi, simba sila ng simba, ganito pa rin yan. Pero ako, mabuti ang ginagawa ko. Yan ang katuwiran, yan ang pinangahawakan ng isang mabuting tao. Ang daming ginagawang kabutihan. Tignan niyo po, doon sa Gawa chapter 10, andun si Cornelio, kung di ako nagkakamali, naalala ko si Cornelio. Siya ay siya po ay matulungin. Siya ay mabait. Pero alam niyo po, ito si Cornelio, sa kabila ng kanyang pagiging matulungin, sa kabila ng kanyang pagiging mabait, kinailangan pa rin niya na makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Andun yung kailangan niya pa rin mapakinggan na ito yung mabuting balita ng Panginoon. Mabuti ang mabait, pero hindi sapat para mai-ready tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Sabi ng Efeso, chapter 2, verse 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen. Verse 9 pa, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen? Ito naman po yung sabi nga ito yung sinasabi ng Biblia pagdating sa mabubuting gawa. Sabi niya, hindi kayo kayang iligtas ng inyong mabubuting gawa. Kasi ang kaligtasan, ang kasiguraduhan na ikaw ay hindi mapapahamak, ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay walang iba
Hindi ito matatagpuan na ikaw ay may mabuting tao. Hindi sapat ang iyong pagiging mabuting tao. Amen? Marami tayong ma-encounter, mabuting tao, nakakatuwa eh. Talagang mabait, mabuting tao. Magaganda ang kanyang mga gawa. Pero pag sharean mo ng Word of God, andun yung andun yung pride na, oo, basang-basa ka ng Biblia, pero kung titingnan ko, mas mabait ako kaysa sa'yo eh. Amen? Pero, tingnan po natin, kung nakabase ang iyong paghahanda, kung nakabase ang iyong kaligtasan sa mabubuting gawa, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, hindi sapat ang iyong mabubuting gawa. Amen. So, ito po yung ilan lamang sa mga bagay na makikita natin na pinanghahawakan ng maraming tao. Yung team natin ngayon nagtatanong, sa paanong paraan ka ba mamumuhay? Paano? Paano ang gagawin mo ngayon? Alam natin na ganito magtatapos ang lahat. Ganito ang mangyayari. Paano po pinaghahandaan? So, makikita po natin na ito may sagot. May sagot po sa kung papaano. Even ang Biblia ay may sagot kung papaano po natin makukuha. Ayan. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos para matiyak natin na tayo po ay maging handa? Amen. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ito na po yung righteousness. Sabi doon, ito yung kailangan nating gawin. Ito yung paghahanda. Sabi doon, una, kailangan mong isik ang kingdom ng Panginoon. Amen? Ang isik mo, ang hanapin mo, ang saliksikin mo, ay yung kalooban ng Diyos. Yung kingdom of God. Saan ba naghahari ang Diyos? Ang sikapin mo yung pagharian ka ng Diyos. Amen? Sabi niya, ang sikapin mo pagharian ka ng Diyos. Yung kanyang righteousness ang makuha mo. Ang magkameron ka. Kasi kung ito'y dadaanin mo sa pagiging reliyoso, sa mabubuting gawa, hindi enough ang mga bagay na yan para kamtan mo yung kaligtasan. Para kamtan yung pagiging ready. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Siya po yung yung katuwiran ng Panginoon, ito ang kailangan na meron po tayo. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos." Amen? So, ulitin ko po So ito, hindi nagkasala si Kristo. Walang kasalanan si Jesus. Hindi nagkasala si Jesus. Pero siya po ay itinuring na makasalanan. Walang kasalanan, pero itinuring na makasalanan. Bakit siya itinuring na makasalanan? Siya yung ibinigay ng Diyos para dun sa misyon na tayo po ay matulungan. Para sa misyon na yung hindi natin kaya, amen, ay makaya natin.
Tayo makasalanan, sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo. Amen. So, ang kailangan po pala talaga natin, ang kailangan talaga natin ay hindi yung magkaroon ka ng sariling pagiging matuwid. Hindi sa pamagitan ng sarili mong pagiging mabait. Ang kailangan mo ay yung righteousness ng Panginoong Hesus, yung pagiging matuwid ng Panginoong Hesus. Ay po dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya, kaya siya itinuring na makasalanan eh. Dahil siya po yung nag-represent sa atin. Ngayon, na kay Jesus, yung tunay na kailangan natin. Hello, amen po ba? Na kay Jesus yung righteousness. Yung righteousness mo hindi po pwede. Yung righteousness mo na sa pamantayan ng tao ay hindi uubra sa pamantayan ng Diyos. Kapag pamantayan ng Diyos ang pagsusukatan, yung righteousness ng tao ay hindi sasapat sa standard ng Diyos. Amen. Kaya, ang kailangan po nating makuha, magkameron tayo, ay walang iba, kundi yung righteousness ng Panginoon. Yung righteousness niya. Kailangan, paano ba natin makuha yung righteousness niya? Kailangan si Jesus makita sa'yo. Hello, amen po ba? So, again, taas nga po yung kamay ng ngayon lang umatan ng camping. Yan, ngayon lang umatan ng camping. Dito po, yan. Dito pala, mas marami. Yan. Sige po, baba na. Yun ba? Paano mo makukuha? Eh, sabi dito, hindi pwede yung basta yung righteousness mo lang. Ang kailangan, ang makita sa'yo, hindi yung righteousness mo, kundi yung righteousness ni Jesus. Yun ang makita. Hindi yung ikaw ay nandun yung pagsusumikap mo. Oo, maganda yan. Pero ang unang-unang kailangan makita na sa atin ay walang iba kundi si Jesus. Amen. So, ibig sabihin, yung righteousness niya ang makita po sa atin. So, ang kailangan po nating gawin, ngayon, na nakita na natin, hindi pwede na masarap ang buhay mo. Hindi pwede na kumbaga parang nagpapakasarap ka sa buhay. Tapos, ang gusto mo, pag dumating yung time, doon ka sa langit. Hello, amen po ba? Sasabihin mo, hindi po ako makakapagsimba dahil may outing po kami. Amen po ba? May outing po kami, hindi ako makakapagsimba. Ang gusto mong sabihin, gusto ko magpapasarap muna ako sa buhay, pero gusto ko pumunta sa langit. Hindi ko gagawin yung mga bagay na yan na ginagawa ko, gagawin para sa Panginoon. Gagawin ko muna unahin ko yung sarili ko, unahin ko yung kaibigan ko, unahin ko yung tropa ko, barkada ko, pero gusto ko nasa langit ako. Amen? Sabi, what manner? Paano mo ba may papakita? Paano bang paraan ang kailangan mong gawin? Unahin ko to, magpapakasarap ako sa buhay. Saka na ako magsisimba. Saka na ako magpe-pray. Kailangan ko munang makapaglaro. May laban pa kami, pinaghahandaan ko. Amen? Sabi, what manner? What manner? So, sabi doon, magmakasarap ba sa buhay? Hindi. Maging religyoso? Hindi. Maging mabait? Hindi pa din. No pa rin. Amen? Anong kailangan? Seek first. Inahin mo ang Diyos ng higit sa lahat.
Amen? Unahin mo. Naalala ko yung kinukwento ng isa naming ini-invite na pinagpaalam. Sabi niya, magkakaibigan sila eh. Pero isa niyang kaibigan, di niya may sama. Bago po itong mga ito, bago lang sila. At nung ipagpaalam namin, grabe, ang layo nung pinuntahan namin. Liblib ng lugar, tapos gabi kami nagpunta. Ilang kilometro yung, nakasakaya naman po kami. Hindi po kami lakad. Pero ang layo, nakakatakot na yung lugar. Hindi ko po yung nararating, pero sa pagpapaalam, para sa kanya, narating ko. Tagal ko na sa Mauban, hindi ko nararating yung lugar nila. Kahit nung ako ay nag-area din dahil sa load, hindi ko narating yung kanila. Yung pala, yung nanay niya, customer namin dati sa load. Kumukuha sa amin ng load. Eh di, praise the Lord, ang ending pinayagan siya. Ay, kilala kami. Ay, kilala ko naman pala yung sasamahan ng anak ko. Sige po, payag po ako. Sabi nung kabataan, sabi niya yung isa niyang kaibigan, sabi nung kaibigan niya, minsan ko lang makakasama yung girlfriend ko. Minsan ko lang makakasama yung girlfriend ko. Naririto yung nagkwento na yan eh. Kaya hindi ako makakasama. Ayun. Sabi nga niya, pambira ka naman. Sa Diyos na nga ito, ayaw ka pa. Natuwa ako nung marinig ko sa kanya yon. Diyos na nga ang pupuntahan natin. Ayaw ka pa. Pero yun po sabi doon, what manner? Ito po. Sa number 4, seek mo, unahin mo ang Panginoon. Okay, so paano na natin kailangan gawin? Kailangan po natin gawin sa buhay natin, gawin nating si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Gawin natin siyang tagapagligtas. Sabi ng Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Sabi, ito yung part dito sa verse na ito, na sabi niya, whosoever believe in Him. May sinasabi na sa bawat mananalig, sa bawat maniniwala, sa bawat mananampalataya kay Jesus. Amen? Pinapatungkulang maigi na kapag ikaw ay nanalig, kapag ikaw ay nanampalataya, sino mang manalig o manampalataya, ang sabi, ang kasunod, ay hindi mapapahamak. Sabi niya, should not perish. Maliwanag na maliwanag. Na sinasabi ng Juan 3:16, binibigyang diin na yung mananalig, yung mananampalataya kay Jesus. Hindi siya mapapahamak. Hindi siya masasayang. Hindi siya masasayang. Paano yung hindi nasayang? Nasave. Hindi siya natapon. Hindi nawala ng kabuluhan. At in order na hindi ka masayang, kailangan mong manalig, kailangan mong manampalataya kay Jesus. Amen po ba? Amen. Kailangan natin si Jesus sa buhay para hindi po mapahamak. Ngayon, kung wala pa si Jesus sa buhay mo, pag-isipan mo ng mabuti. Kanino mo ba itataya ang kaligtasan mo? Kumbaga, ano bang bala mo? Anong pinangahawakan mo para maligtas ka? Amen. So, sabi nga dito sa mundo, laging walang permanente. Lahat pwedeng mag-perish. Pero kay Jesus po, hindi tayo. Sabi doon, di mapapahamak. Ano po itong babaeng Samaritana, narinig na po natin to siguro sa matatagal na, ilang beses na narinig ito. Sa mga baguhan, maaaring madalang pa, kung ngayon pa lang. Dito po, yung babaeng Samaritana, sabi doon dito sa Juan chapter 4 verse 10, nagkaroon po sila ng conversation dito. Nagkaroon sila ng conversation dito ng Panginoong Jesus. Kasi,
ang Panginoong Hesus ay nagpahinga doon sa balon ni Jacob. Andun siya sa balon ni Jacob na iniwan siya doon ng kanyang mga alagad, papuntang bayan, at andun po may hinihintay siya doon. Ngayon, may dumating na babae. O kwento ko na lang. Ito pa sa John chapter 4. May dumating na isang babae, mag-iigib doon. Ngayon, in-approach niya yung babae na ito. Sabi niya, pwede bang makiinom? Sabi, sino ka? Bakit? Hudyo ka. Samaritana ako, bakit humihingi ka sa akin ng tubig? Sabi dito sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya, at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. Napakaganda nung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na ibibigay ng Panginoon ay hindi yung kagaya ng tubig na nandun sa balon. Nagsimula ng conversation ng Panginoon para maialok sa Kanya ang tubig na mas mahalaga kaysa sa tubig na nandun sa balon. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong humihingi ng tubig sa'yo, ikaw ang hihingi sa Kanya. At kapag humingi ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay. Babalong ito sa'yo. Amen? Sabi niya, kung hihingi ka sa Kanya, kung gugustuhin mong lumapit sa Kanya, kung gugustuhin mong humingi sa Kanya, merong hinihintay ang Panginoon. Hinihintay niya na mag-decide ka. Hinihintay niya na gustuhin mo. Kaya sabi nga niya doon sa babaeng Samaritana, kung alam mo lang. Maraming mga tao hindi alam eh. Bakit? Kasi walang nagpunta para malaman niya. Walang nagbukas ng bibig para sabihin sa Kanya. Pero ang Panginoon, kinukuha niya yung bawat opportunity para maibigay ito, para maisabi ito. Kahit na nagpapahinga siya, kukunin niya yung pagkakataon ng pagpapahinga niya para maisabi niya na kung lalapit ka, na kung malalaman mo lamang kung sino itong nag-aalok sa'yo. Marami tayong in-invite, pero hindi lahat sumama. Kung alam lamang sana nila kung ano ang pwede nilang makuha dito sa camping. Sabi ng Panginoong Hesus, kung alam mo lang. Kumbaga, alam mong, sabihin na natin yung jackpot. Kung alam mo lang na makaka-jackpot ka, ka ba tataya? Or, peke yan. Scam yan. Hanggat ang tingin mo sa Panginoong Hesus ay scam, hindi ka mananalo. Amen po ba? Hanggat ang tingin mo doon sa nag-share sa'yo ng kaligtasan ay scam, hindi ka mananalo. Amen? Sabi niya dito, kung alam mo lang kung sino humihingi ng tubig sa'yo, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay.
Sabi nga nung Samaritana, naunawaan niya eh. Meron siyang, pero yung pagkaunawa niya, una pa, medyo sabi, sige po, para hindi na ako babalik dito. Pero makita niya, nandun, alam ni Jesus yung buhay niya, nakita niya yung kaibahan nitong Jesus na ito. Amen? Nakita niya na ang ginawa niya, ipinagsabi pa nga niya, sabi, tingnan niyo rin. I-confirm niyo din. At maging yung mga inimbita niya, nakatanggap din ng tubig na nagbibigay buhay. Amen? Gusto po ba natin tumanggap ng tubig na nagbibigay buhay? Amen. Pero hindi pa po ako tapos. Isa pa pong tubig. Isinare po ito sa amin nung last Sunday sa amin sa Mauban. Ito pong tubig na ito, bago po ako mag-close, itong tubig na ito. Dito po buksan po natin sa Exodus chapter 15. Yan, sa mga may Bible po, buksan po natin sa Exodus chapter 15. Starting verse 22. Ayan. Kung nandyan na po kayo, sundan nyo na lang po ako. Babasahin ko na lang po. Nakita nyo na po ba? Para naman, pagbabasa ko, nakasunod kayo. Ayan, kung nandyan na po kayo, basahin ko po. Verse 22, pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula. Patungo sa ilang ng Shur. 3 araw silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Amen? Ito pong pangyayaring ito ay pangyayari noong ito pong mga Israelita ay iligtas ng Panginoon mula doon sa Egypt. Di po ba't itong mga Israelita ay naging alipin na sila sa bansang Egypt? Nung una, bida sila doon sa Egypt. Bida sila doon. Special sila doon. Bakit? Dahil kanino? Dahil kay Jose. Amen po ba? Andun, kay Joseph, okay sila noon. Pero bandang huli, naging alipin na sila doon. Amen po ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, iniligtas po sila doon, kinuha sila doon. At habang naglalakbay po sila, patungo doon po sa Promised Land, ito po mga Israelita, pagod, uhaw, gutom, nagmadali pa sila kasi hinabol sila ng mga Egyptians. Tumawid pa sila doon sa dagat. Tapos pagod na pagod sila. Ngayon, nung sila po'y 3 araw na naglalakbay, wala pa rin silang nakikitang tubig. Verse 23, sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Amen. Sabi ng mga Israelita, sa wakas, may tubig na. Sa wakas, may tubig na. Hindi na tayo mauuhaw. Makakainom na tayo. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit, hindi nila mainom ang tubig nito. Amen? Nagkaroon na sila ng pag-asa. Kasi may tubig na. Mayroon ng tutugon sa kanilang pangailangan. Hindi na sila mahihirapan. May sagot na. Pero, pag inom nila, doon sa batis ng Mara, ang lasa nito ay hindi ka inom-inom. Hello, amen po ba? Itong tubig na ito, hindi ko alam kung gaano tayo kaselan sa tubig. Pero itong mga Israelitang ito, naniniwala ako na nung time na yon, sa kauhawan nila, talagang inumin nila ang tubig.
Ganon kasabik sila sa tubig, ganon sila kawaw sa tubig. Kaya nung makita nila natuwa sila, iinom na. Sa wakas, ito na, may tubig na. Imagine 3 days, wala ng tubig. Tapos pag inom nila, sabi ko nga, hindi ako maarte sa tubig. Pagka kung makakapatid sa uhaw ko, siyempre depende sa uhaw eh. Kapag hindi uhaw na uhaw, siyempre medyo maarte. Gusto ko may kulay. Pero pag itong mga ito, uhaw na uhaw sila. Pero alam niyo po, pag inom nila, hindi nila mainom sapagkat ito ay mapait. Sabi niya, hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Amen. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. So ito po, kumbaga, ito na meron ng tubig. Hindi na sila mauuhaw. Ngayon, yung pagkadismaya nitong mga taong ito, verse 24, nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Amen? Ano kaya ang reaksyon talaga ng mga Israelita? Paano kaya sila magreklamo? Kayo po ba? Paano po ba kayo magreklamo? Imik po ba kayo ng imik? Bulong ba kayo ng bulong? Nagmumura na ba kayo dahil doon sa pagrereklamo? Siguro, kung sa panahon, sa panahon ngayon, yung pagrereklamo, malamang nakapost ka na sa Facebook. Amen? Binabash ka na. Ano na, Moses? Ano na, Moses? Akala ko ba sabi mo, dadalhin mo kami sa lupang pangako? Bakit mo kami inuuhaw? Siguro ang dami. Siguro trending na. Ang dami na shared post. Talagang akalat na agad. Ilang shares na siguro. Alam niyo, kapag bad news, ang bilis kumalat niyan, di po ba? Kapag kasiraan ng isang tao, kasiraan ng isang ahensya, blah, 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 blah. Talagang ang daming masasabi. Ang daming pating magagaling. Ang daming magko-comment, talagang sobrang galing. Ito, si Moses, nung time nito, ganito nga lang ang sabi. Nagreklamo, depende sa pagbasa mo, no? Nagreklamo kay Moses sa mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Sana nga ganun na lang, mga Israelita reklamador. Di ba ba? Sigurado, ano kaya ang pakiramdam ni Moses? Wala naman akong iniisip na masama para sa inyo. Bakit kulang na lang ipako niyo ako sa krus? Hindi niyo ba nakita ang mga himala? Pinayungan tayo ng ulap. Meron tayong haliging apoy. Ano ba naman, nauhaw lang kayo ng konti. Ganyan agad kayo. Pero sobrang reklamo ng mga Israelita. Talagang, sabi niya, nagrereklamo. Kasi akala nila, okay na, sapat na, pero nalaman nila, mapait pala. Amen? Ibig sabihin, hindi pa rin okay. Verse 25, eto na tayo. Dahil dito, humingi ng tulong kay Moises, humingi ng tulong si Moises. Si Moises po ang humilingi ng tulong. Humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Okay, sa ibang translation po ay, sabi doon ay isang tree, isang punong kahoy. Sabi doon, ulitin ko, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, tinuro naman sa kanya ang isang puno ng kahoy. Sa pagpe-pray po ni Moses, ang Diyos ay tumugon. Amen? Ano po, nakaka-inspired ang buhay ni Moses. Every time na siya ay tumatawag, dumadalangin sa Panginoon, tumutugon sa kanya ang Panginoon. Tinutugon ng Panginoon.
At pagdulog niyang ito, tumugon ng Panginoon, tinuro naman sa kanya ang isang punong kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Amen? Na wala ang pait niyon. Dito na po ako magko-close sa part na ito. Na wala ang pait. Yung tugon ng Diyos, nakawala ng pait. Yung tugon ng Diyos, yung tubig na mapait, na hindi mainom. Hindi mainom yung tubig. Pero dahil tumugon ang Diyos, yung kaloob niya, nagpawala ng pait. Amen? Nagpawala ng pait. Hindi na pumait yung tubig. Nainom na. Alam niyo po, ganito kumilos ang Panginoon. Ganito tumugon ng Panginoon. Pag-isipan po natin, pwede po ba yung music, kahit play lang ng guitar? Ito pag ang Panginoon tumugon, meron siyang solusyon eh. Amen? Yung tubig hindi kayang inumin. Yung akala ng mga tao na katugunan na sa kanila, pinanghahawakan na nila, excited na sila. Kasi okay na yung tubig. Meron ng tubig. Sa wakas may tubig na. Pero yung tubig pala na inaakala nilang mapanghahawakan nila, ay hindi nila mapanghahawakan. Yung tubig pala, na excited sila. Confident na sila. Na eto na. Okay na ako, hindi na ako magkukulang. May tubig na ako. Ito po, sa buhay po natin, maaaring may mga bagay tayo sa buhay natin na pinanghahawakan natin. May mga bagay sa buhay mo na akala mo, okay na ito. Nandun yung, kumbaga, kontento ka na kasi meron na eh. Pero bandang huli, malalaman mo, mapait pala ito. Hindi pala ito obra. Hindi pala po pwede. Hindi pala sapat. Alam niyo po, sa pangbagay, maaaring sa buhay po natin, hindi mo nga alam kung anong mga pinagdadaanan ng mga katabi mo ngayon eh. Hindi mo alam kung ano ang nakaraan. Hindi mo alam, nakangiti sa'yo yan. Pero deep inside, merong pait na dinaramdam. Merong karanasan sa buhay. Merong mga pinagdaanan na itinatago na lang. Merong mga kapaitan sa buhay na kahit ikwento, hindi niya maigawang ikwento. May mga kabiguang dinaanan. May mga pagtitiwala na nagdulot ng kabiguan. Pero alam niyo po, ang Panginoong Hesus, yung bitterness na yan, yung mga kapaitan na yan, ay kaya niyang bigyan ng panibagong lasa. Yung kapaitan mo na yan sa buhay, ay pwede niyang gawing matamis. Sabi doon,
kinuha ni Moises at inihagis sa tubig at nawala ang pait na yon. Anong kailangan mo sa buhay mo? Anong pinagdadaanan mo? Anong sitwasyon ka meron? Maaaring hindi alam ng iba kung ano yung mga pinagdaraanan mo. Or maaari din para bang kontento ka na sa buhay mo kung anong meron ka ngayon. Pero itong bagay na ito po, yung pait na dinaanan mo, yung masakit na karanasan na naranasan mo, kapag si Jesus na andyan sa buhay mo, yung pait na yan, mapapalitan ng tamis. Yung buhay mong mapait, yung buhay mo, yung karanasan mo, yung mga kabiguan mo, kayang palitan ng Panginoon ng tamis. Kung papaanong dito yung mga Israelita, yung pagkadismaya nila doon sa tubig, napalitan. Bakit? Kasi nandun na ang tugon ng Diyos. Nandun na ang tugon ng Diyos. Ngayon sa atin po, gusto kang tugunin ng Panginoon. Ang sabi doon sa babaeng Samaritana, kung alam mo lang kung sino itong nag-aalok sa'yo, kung alam mo lang kung sino ito, ikaw mismo ang hihingi sa Kanya. At ang pagkakaloob niya sa'yo ay buhay, tubig na nagbibigay buhay. At sa oras na ito, nais ko pong i-alok sa inyo. Di ko alam kung ano ang buhay mo. Di ko alam kung anong personal na pinagdaraanan mo. Even yung dahilan ng pagsama mo, hindi ko alam. Pero ang Diyos, alam niya yun. Alam niya at kilala ka niya. Bawat parte ng buhay mo, bawat pinagdaanan mo, alam ng Panginoon. At yan ang isang dahilan bakit niya ninais na nandito ka sa camping na ito. Kaya kung nais mo, sabi nga niya doon sa babaeng Samaritana, kung alam mo lang, ikaw mismo ang hihingi sa Kanya. Nasa oras na ito, inaaya ko nga po kayong imuko. Hallelujah. Sige po, yuko po tayo. Kapatid, kilala ka ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung mga pinagdaraanan mo. Hindi yun natatago sa Panginoon. Alam niyang nasasaktan ka. Alam niyang nahihirapan ka. Alam niya even yung pangailangan mo. Alam ng Panginoon yan. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, tulungan ka niya. Pero meron kang kailangan gawin. Kasi ang Diyos, sabi nga itong Diyos natin, hindi siya trespasser. Hindi siya basta makikialam sa buhay mo. Maliban na lang, bigyan mo siya ng kapahintulutan sa iyong buhay. Sa oras na ito, kapatid, huwag kang matakot na magtiwala sa Panginoon. Huwag kang matakot na ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon. Ipagkatiwala ang sitwasyon mo sa Panginoon. Alam niya yung pait. Alam niya yung hirap. At kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon, yung bigat na yan. Kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon, yung pinagdaraanan mo na yan, yung buhay mo na yan,
na hindi mo na alam kung anong direksyon, na hindi mo na alam kung anong mangyayari. Kung ikaw wala ng plano, kung nagkasira-sira ng plano mo, si Jesus nandirito ngayon. Iniaalok ang kanyang sarili na kung tatanggapin mo siya, kung papapasukin mo siya sa buhay mo, tutulungan ka niya. Hindi niya hahayaang manatili ka doon sa mapait mong karanasan, sa mga kabiguan. Mga kapatid, kung nais mong lumaya, kung nais mong tulungan ka ng Panginoon, sa oras na ito, nahayahan kitang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Nahayahan kitang isuko mo ang buhay mo, isuko mo ang sitwasyon mo, isuko mo ang pinagdaraanan mo. Lord, di ko na kaya. Lord, lagi na lang ganito. Lord, pagod na ako. Kailangan kita sa buhay ko. Kapatid, kung handa ka ng tanggapin ng Panginoon, nahayahan kita, itaas mong kamay mo. Yumuko ka. Sa iyong kinalalagyan na yan, makipag-usap ka sa Panginoon. Naanyahan kita sa isang panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoon. Suko mo ang buhay mo sa Kanya. Sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus. Sige po, sabihin po natin, Panginoong Hesus. Sa oras na ito, salamat. Dahil nalaman ko ang kaya mong gawin sa aking buhay. Lord, nababatid mo ang mga pinagdaanan ko. Alam mo ang buhay ko. Kaya't sa oras na ito, nais kong tanggapin ka sa aking buhay bilang Panginoon ko, bilang tagapagligtas ko. Naniniwala po ako na kaya mo akong tulungan sa aking mga pinagdaraanan. Patawarin niyo po ako sa hindi ko paglapit sa iyo nung una, sa paggawa ko ng mga kamalian. At sa oras na ito, Diyos, nais kong lumakad kasama ka. Nais ko pong magpasakop sa iyo. At ang plano mo ang mangyari sa buhay ko, hindi ang kagustuhan ko. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa kaligtasan. Sige po, patuloy po tayo makipag-usap sa Panginoon. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang tulungan. Gusto ka niyang tulungan. Lubusan ka lang magtiwala sa Panginoon. Dahil mahal ka ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Yes, Lord Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka.
tulungan mo kami na magawa ang kalooban mo, ang nais mo, ang gusto mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Sa camping na to, Panginoon, patuloy na turuan mo pa rin kami at kausapin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May sige po, maaari na po tayong umupo.